Praise God. Praise God. Hallelujah. Minsan pa natin palakpakan ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Welcome, mga kapatid, sa pangalawang serbisyo. Amen. Gawain ng Panginoon sa araw nito. Hallelujah. Sinong masaya sa hapong ito, mga kapatid? Amen. Hallelujah. I still see, mga kapatid, the same faces na nakita ko kanina, mga kapatid, and expect, mga kapatid, the greater blessings, mga kapatid, na dadating sa ating buhay. Amen? Dahil hindi natin pinagdadamot, mga kapatid, yung oras na nais ng Diyos. Hallelujah sa atin, mga kapatid. Ganun din sa mga hapang-hapon, mga kapatid. Praise God. At muli po tayong tumayo, mga kapatid. Amen. Minsan pa natin muling palakpakan ng ating Diyos. Hallelujah. 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 Yung palakpak na makakaabot. Hallelujah. Sa kanyang trono ng kalamitan. Hallelujah. 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 Back time simula, mga kapatid. Hallelujah. Sabi sa Isaiah chapter 25 verse 1. O Lord, Thou art my God, I will exalt Thee. I will praise Thy name, for Thou hast done wonderful things. Thy counsels of old are faithful and true. Sa Tagalog, mga kapatid, hallelujah. O Panginoon, Ikaw ay aking Diyos, Ikaw ay ibubunyi ka, aking pupurihin ang iyong pangalan. Sapagkat Ikaw ay gumagawa ng kagilagilas na bagay, sa makatuwid bagay ang inyong binalak noong una sa pagtatapat at katotohanan. Hallelujah. Amen. Ang ating Diyos, mga kapatid, ay dakila. Amen. At ang kanyang kabugihan, mga kapatid, ay hindi nagkukulang kailanman. Hallelujah. At sa oras na ito, mga kapatid, He deserve, hallelujah, the best praise, mga kapatid. He deserve the best love. Hallelujah. He deserve the best worship, mga kapatid. Hallelujah. At walang rason, hallelujah, nasasayangin natin, mga kapatid, upang papurihan yung nagbibigay ng buhay sa atin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya sa oras ito, mga kapatid, what we need to do is to close our eyes. Hallelujah, hallelujah. Focus, mga kapatid, and let's continue to open our hearts. Hallelujah. Sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. And as we sing, hallelujah, I love you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Muli pa natin palakpakan ng ating Diyos. Hallelujah. Come on, church. We worship Jesus. Hallelujah, hallelujah. To
continue to raise our hands, mga kapatid. Hallelujah. Together with our voice. Hallelujah. And let's continue to exalt Jesus sa oras na ito. Hallelujah. Hallelujah. Minsan pa, hallelujah, we exalt thee. 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 Hallelujah. Oh Lord. Hallelujah. Minsan pa, hallelujah. I love you, Lord. I love you, Lord, and I lift my voice, and I lift my voice to worship you. Oh, my soul, rejoice, rejoice, take joy, my King, in what you hear, in what you hear. Let it be a sweet. Come on, church, hallelujah. Let's continue to worship the Lord sa oras na to, hallelujah. We exalt thee, we exalt thee. We exalt thee, we exalt thee. Hallelujah. We exalt thee. We exalt thee. Oh Lord. Minsan ba we exalt thee, Jesus? We exalt thee. Hallelujah. Come on, church. Hallelujah. We exalt thee. Hallelujah. We exalt thee. We exalt thee. Oh, let's continue to close our eyes, mga kapatid. Hallelujah. And feel the presence of the Lord right now. Hallelujah. Hallelujah. Let's continue to give thanks, mga kapatid. Hallelujah. Sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos sa ating buhay, mga kapatid. Hallelujah. 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 Kaya walang rason, mga kapatid. Hallelujah. Upang hindi siya purihin. Hallelujah. Upang hindi siya pasalamatan. Hallelujah. 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 And as we continue, I request Brother Kevin opening prayer. Hallelujah. Yes, yan palakpakan po natin mga kapatid. Yes, mga kapatid, praise Jesus. Hallelujah, 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 Lord God. Pagpuli po ito, kami po nagpapasalamat po Lord. Sa iyong dakilang makapangyarihan. Hallelujah na pangalan, Lord God. Binigyan mo kami, Lord. Hallelujah ng kalayaan sa hapon na ito, Lord God. Na ikaw ay purihin, ikaw ay sambahin at dakilain, Lord. Maraming salamat, Lord God, sa iyong pag-iingat, Lord. Hallelujah, sa kalakasan, sa lahat ng bagay na pinagkaloob sa bawat isa na rin ito, Panginoon. Lord God, pagpalain niyo pong gawain ito, Lord God. Hallelujah. Lord, hallelujah. Praise God. Let us feel your presence, Lord God. Gaya ng ginawa ka ni umaga, Panginoon. Alam po namin, Lord, na may gagawin ka, Lord. So hapon ito, Lord God, sa lahat ng ganito, Lord, gawin po handa, Lord, ng aming mga puso, isip, Lord God. Hallelujah. Bigyan niyo kami ng kalakasan, Lord God. Huwag niyo hayaan, Lord. Hallelujah. Praise God na hindi ka namin may pataas sa oras na ito, Lord God. Hallelujah. Sa muli, Lord, lahat na ito sa lamang, Lord, namin pinagkakatiwa sa Panginoon Jesus. Amen. Palagpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. At bago tayo umupo, hallelujah, tayo umawit ng masayang awit. Habang kinakamayan natin ang bawat ito. So kailangan lahat makakamayan, ha? Amen. Pagkatising sa umaga, kahit hapon na ngayon, di ba? Amen. Hallelujah. Pagkatising sa umaga. Pagkatising sa umaga, Jesus ikaw. Sige, kamayan muna natin.
yan. Bago tayo makapagpapit, sabihin natin sa ating gabi. God bless, kapatid. God bless, kapatid. Amen, mga kapatid. Sa mga kapatid. Salamat po, praise God. Amen. God is good. And all the time. God is good. Amen. Salamat sa ating Panginoon, mga kapatid. Dahil kahit parang nagbabadya at paiba-iba yung panahon, mga kapatid, hindi tayo nagdalawang isip, amen, na pumunta, hallelujah, at mag-stay sa gawain ng Panginoon, amen. Praise God. Kaya we need to expect, again, mga kapatid, we need to expect greater blessing, hallelujah, sa ating Panginoon, amen. Amen. Hallelujah. Minsan pa, mga kapatid, sa walang pagtatagal, amen, may mga nais na umawit. Awitan tayo at awitan mas lalo ang ating Panginoon. At ang mga boss nito, mga kapatid, ay mga nagsisipagandahan, mga talentong nanggaling sa ating Diyos. Kaya yung mga iba sa inyo, mga kapatid, kapag napupusuan nyo po na umawit, kayo po ay magsabi lamang dahil sasamahan namin kayo. Amen, praise God. At minsan pa tinatawagan ko si Brother Luis. Amen. Para magandog na papuringan. Palapakan po natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Dito na lang po ako at tutugtog habang kumakanta. Praise God. Thank you, Jesus. So, yun nga po, mga kapatid, no? Sa buhay natin, mga kapatid, no, we always make choices. Di natin alam, minsan, mga kapatid, yung choices natin is napapahamak na tayo ng mga kapatid. Pero lagi natin tandaan na as a Christian, mga kapatid, naniniwala sa ating Panginoon na we always choose Jesus. No, every time, mga kapatid, hindi dahil sa mga buhay, sa bagay na binigay niya, hindi dahil minahal niya tayo ng mga kapatid. Katulad ng lagi nasalit din sa Bible na we love Jesus or we love Him because He first loved us. Kaya mga kapatid, sabayan niyo ako kung alam niyo po yung kanta. Praise God. Hallelujah. Yeah. Thank you, God. Praise the Lord. Jesus.
is calling me to follow and to leave the past behind. I choose Jesus. I choose Jesus. Without a solitary doubt, I choose Jesus. Not for miracles, but for loving me. Not for Bethlehem, but for Calvary. Not for a day, but for eternity. I choose Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I chose Jesus without a solidarity doubt. Amen. So, that's the first thing that God did for us, mga kapatid. Without solidarity doubt, mga kapatid, He chose us also, mga kapatid. He first loved us, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Na kilala niyo, mga kapatid, yung kwento ng isang babae nagdurugo. Amen. Sa marami, mga kapatid, napakarumi ng babae nito, mga kapatid. Pero sa harapan ng Diyos, ng oras na yun, siya ay malinis at siya ay malinis, mga kapatid, at siya ay kailangan ng Panginoon ng oras na yun, mga kapatid. Katulad sa atin, hallelujah. Amen. Ano man yung mga bagay, amen, na ating naranasan, mga kapatid, ano man pagsubok na ating naranasan sa oras to, hallelujah. Jesus chose us, mga kapatid, without a solidarity doubt. Without any doubt, mga kapatid. So, how can we do the same doubt, mga kapatid? Amen? At sa oras ito, hallelujah, amen. Bibili, mga kapatid, na our talents, amen, ay para sa Panginoon. Amen? Amen? Kaya dahil yung karamihan sa panghapon, mga kapatid, ay galing sa pabahay, may naniniwala kami may pinagkaloob na ang Diyos na talento sa isa sa inyo siguro. Hindi naman siguro lahat, pero baka sa isa sa inyo. Kaya sino ang gusto dito sa next week na marinig na at least kumanta sila? Taas ang kamay. Sino? Yung isa sa kanila. Actually, binulungan ako ni Mama, ni Sister Sen, na baka gusto niyo po sa mga susunod na linggo, di ba? Magbigay po kayo ng papuring awit sa Panginoon. Gusto marinig ng Panginoon yung boses niyo. Hindi lang yung boses, mga kapatid, dahil kundi yung puso din, mga kapatid. Amen? Hallelujah, huwag nating isipin kung maganda ba yung tono ng boses ko o hindi. Dahil ang Diyos ay tumitingin sa ating puso, mga kapatid. Amen? Praise God, kaya sa walang pagtatagal, hallelujah, tayo po ay tuloy-tuloy na, inanyahan tuloy po ang paano magbibigay ng papuring awit, ang duo, Brother Joel and Sister Mercy. Palakpakan pa natin ang Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po ay nagpapasalamatan. Tunay nga, mga kapatid, na ang Diyos ay kahanga-hanga sa ating buhay, mga kapatid, sa mga pagdaanan nating mga nakalipas na pagsubok.
Pero nandun yung Panginoon na patuloy na naggagabay sa atin at nagpuprotekta sa ating mga kapatid. Sa tunay nga ang Panginoon ay siyang Diyos na dakila at dapat nating purihin at pasalamatan natin. Ganun. Bawat tugtugin ay bawat awitin na ay bibigyan natin sa ating Panginoon. Ang pinamagatang ng awitin na ito ay magnificent. Kaya set the stars in their place. Praise God. Hallelujah. Parapan natin ang ating Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Napakagandang awit yun. You are magnificent. Amen. Sabi doon mga kapatid, who compares to you? Who set the stars in their place? Who calm the raging seas, mga kapatid? Amen. Siya ang nagayos, mga kapatid, ng maraming bituin sa kalangitan, mga kapatid. Siya ang nagpapakalma sa ng nangalit na dagat. Amen. Hallelujah. Kaya dakila ang Diyos. Amen. Hallelujah. At dapat natin siya pagkatiwalaan sa ating mundo. Praise God. Salamat sa napakagandang awit. Amen. Ngayon mga kapatid, tayo po ay tatayo. Praise God. At tayo po ay dadako sa ating pagbibigay. Amen.
Amen. Ating pong itaas ang ating mga kamay. Amen. Ating dukot sa ating bag or bulsa. Praise God. Habang umakita tayo ng awit dito sa ating give them all. Give them all. Give them all. Give them all to Jesus. Every and broken soul. Give them all. Give them all. Give them all. Give them all to Jesus. And His sorrow into joy. And He will turn His sorrow into joy. Meron po, Sister Vicky. Tayo pong manalangin. Praise God. Hallelujah. Dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Pinupuri ka namin minsan pa, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa hapong ito, Panginoon, na dinako mo ang mga anak mo dito sa bahay mo, samahan, O God. Hallelujah. Lord, narito ang aming ikapo at saka love offering, O God. Hallelujah. I-bless mo ito, Panginoon, upang magamit namin sa aming gawain dito sa church, Lord. Hallelujah. At sa lahat po na nagbalik sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Lahat ng mga kamay na nagbalik sa iyo. I-bless mo sila, Panginoon, ng siksik-liglig at umaapaw. Hallelujah. I-bless mo ang kanilang source of income, O God. Hallelujah, Jesus. Ganon din, Panginoon, sa mga anak mo na wala pang hanap buhay. Alam namin, Panginoon, ikaw magpo-provide ng magiging source income namin, O God. Hallelujah. Binabalik namin lahat ang kapurihan sa iyong pangalan lamang in Jesus' name. Amen. God, hallelujah. Sino ang handang umawit sa ating Panginoon? Amen. Hallelujah. Tayo po ay aawit, mga kapatid. Hallelujah. Sa ating Panginoon. Amen. Tapisan na natin palakpakan ng ating Diyos. Hallelujah. Amen. Tayo po ay tatalon, mga kapatid. Tayo po ay aawit. Hallelujah. Tayo lulundag sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Come on, hallelujah. Jesus. Hallelujah. One ring into the night, wanting a place to hide, spirit soul is powerful. I tried it with all my might, and I just can't win the fight. I'm slowly drifting. Hallelujah. Oh my God. And just when I run, I rode. I met a man I didn't know. I never realized I was not alone. He picked me up, he turned me around, he placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Hallelujah. Thank you, Jesus. I can't deny what I see. Got no choice but to believe. My doubts are burning. Hallelujah. Like ashes in the wind. Hallelujah. So long to my old place. Burden and bitterness. For you I'm welcome here. From now till I walk the streets of gold, I'll sing of how you
up, He turned me around, He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He knew my heart, He changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior. He picked me up because He picked me up. He turned me around. He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior. I thank God. Minsan pa mga kapatid, wanting into the night. Hallelujah! Wanting a place to hide His spirit soul. Hallelujah! His power. Hallelujah! And I just can't read the Bible that's slowly with me. Go back home. Hallelujah! And just when I ran out of road, I met a man I didn't know. He told me that I was not alone. Minsan pa mga kapatid, sabay-sabay tayo. You pick it. He picked me up, He turned me around, He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He knew my heart, He changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. 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 Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! 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 Thank you, Jesus. Hallelujah! Amen. Hallelujah. Hell lost another one, mga kapatid. Because we are free right now. Hallelujah. Today. Amen. Hallelujah. Tayo papatuloy, mga kapatid. Because worthy of it all. Hallelujah. It is worthy, mga kapatid. Hallelujah. Napapurihan ng Diyos na tayo niligtas, mga kapatid, sa pagkapahamak. Hallelujah. Kaya sa oras na to, hallelujah, tayo ating itaas ang ating mga kamay. Hallelujah. Let's close our eyes. Hallelujah. And open our hearts as we sing this song. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. All the saints and angels bow before Your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb.
angels. All the saints and angels Bow before your throne. all the elders. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and Sing sing. sa pangalan all the saints.
God, hallelujah. Nabuksan po natin sa Luke chapter 15, verse 20 to 24. Basahin po natin mga kapatid. Verse 20, at siya'y nagtindig at umaroon sa kanyang ama. Dadapwat samantalang nasa malayo pa siya, ay natanaw na siya ng kaniyang ama. At nagdalang habak at tumakbo at niyakap siya sa liig at siya'y hinagkan. 21. At sinabi ng anak sa kaniya, Ama, nagkasala ako laban sa langit. At sa iyong paningin, hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. 22. Dadapwat sinabi ng ama sa kaniyang mga alipin, dalhin ninyo ritong madali ang pinakamabuting balabal at isuot ninyo sa kaniya at lagyan ninyo ng singsing ang kanyang kamay at mga panyapak ng kaniyang mga paa. 23. At kunin ninyo ang pinatabang guya at inyong patayin at tayo'y magsikain at bangag katwa. 24. Sapagkat patay na ang anak kong ito at muling nabuhay, siya'y nawala at nasumpungan. At sila'y nagpasimulang mga katwa. Praise God, hallelujah. Nilingo pong ipanalangin ang salita ng ating Panginoon. Pastor po. Let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat sa mga salita mo naming narinig at nabasa. Dalangin namin, O Diyos, ang iyong pangunguna, ang iyong double portion of anointing, igawad mo sa aming mga ngaral sa apong ito, O Diyos. Marian, patuloy mo siyang gamitin, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Sa ikalalago, sa ikatitibay ng mga anak mong narito, O Diyos. Patuloy ka, O Diyos, gumawa at mangusap sa aming mga bubuhay, Panginoon. Lord, inaangkin namin ang tagumpay, Panginoon, at ang pagkilos mo sa kalagitnaan ito. Pagpalain mo bawat isa sa lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray. Amen. Mari na pong opo mga kapatid. Maganda nga pong pamuli sa ating lahat. Para mamuli tayo magkaroon ng pagkakataon na may bahagi sa inyo ang salita ng ating Panginoon. Salamat po sa Panginoon at sa opportunity na binigay ng ating pastor na magbahagi ng salita ng Panginoon. So bago po tayo magsimula, ang mensahe mga kapatid, binabati ko po muli ang katatayan. Mga tunay na tatay, soon to be tatay, maging yung ating mga spiritual. Spiritual father, happy Father's Day po. Kayo po ay pagpalain ng buong may lapad at haligi ng tahanan. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal, sakripisyo at katapatan. Alam natin na hindi po madali ang maging ama at tumatayong ama sa ating pamilya. Hindi rin po madali magtrabaho sa ibang bansa, saan ang mundo. Hindi madali magdesisyon para sa tahanan. Hindi madali na maging haligi ng tahanan sa panahon ngayon, mga kapatid. Kahit po mga miss. So sa walang pagtatagal po, sa hapong ito, nais ko pong dalhin kayo sa isang pamilya na sa pinto po ng Biblia na alam na po natin to. Kung atin pong nabasa kanina sa Luke 15 and 2024, ito po ay kinuha ko po yung verse sa kwento ng Prodigal Son. Ngunit sa pagkakataon pong ito, nais ko pong bigyang pansin, hindi po ang anak, kundi ang ama. Sa kwento po. At pinamagatan ko po ang mensahe nito, Father's Heart. Praise God, hallelujah. Sa lahat po ng mga tatay, magsabi, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, may tanong pa ako mga kapatid. Ilang beses po ba tayo nawawalan ng mahalagang gamit o bagay? Diba mga kapatid? Diba po nawawalan po tayo ng cellphone, yung mga susi, wallet, diba mga ganyan?
at ang nawawalang bagay. Ito po ay, di ba, pag minsan nawawala, yamot na yamot tayo mga kapatid, di ba? At binabalik-balikan po natin kung saan po yung naiwan, di ba mga kapatid? So, pero ano bang ginawa natin mga kapatid? Di ba hinahanap-hanap po natin? Hinahanap-hanap po natin. Pero isang mas masakit kaysa mawalan ng mga kapatid. Di ba po mga kapatid? Praise God, hallelujah. Mas masakit po na mawala yung taong mahalaga sa atin. Amen. At mas masakit po kung ang tao yun ay hindi naman nawala dahil sa aksidente o sa pagkakataon o kundi mismo ang nagdesisyon na lumayo. Amen. So imagine a father waiting for his child. Imagine father looking out windows every day. Imagine father hoping that one his son would come home. So exactly yung picture na yung si Jesus used to see in our passage today. So many people call his the story yung prodigal son po. So at kapag narinig natin ang kwentong ito mga kapatid, kadalasan iniisip natin ay yung swain na anak. So, ang anak na lumayas, ang anak na nagwardas ng kanyang mana, ang anak na nagkakamali. So, pero habang pinag-aaralan ko ito mga kapatid, itong talata na ito, na napansin ko na hindi lang ang anak ang pupulutan natin ng aral. So, pinapakita ko sa akin ay yung Panginoon, ang pag-ibig at puso ng isang ama para po sa kanyang anak. So, dahil sa bawat eksena ng kwento, makikita natin ang ama. Makikita natin ang kanyang paghihintay, yung kanyang pananabik. Makikita natin ang kanyang habag. Makikita natin yung kanyang pagtagal, yung pagpapasalamat. So, ang higit sa lahat, makikita natin po yung puso ng Diyos. Amen. Dahil ang Ama sa kwento, ito ay larawan sa ating Ama sa langit. Praise God, hallelujah. At ang puso ng Ama ay ganap na pinapakita sa pamagitan ni Jesucristo. Sabi ni Jesus, anyone who has seen me has seen the Father. So, kung gusto nating malaman kung ano ang puso ng Diyos, tingnan natin lang si Jesus. Kung gusto nating malaman kung paano magmahal ang Diyos, tingnan natin si Jesus. So, kung gusto nating malaman kung gaano kalawak ang biyaya ng Diyos, tingnan lang natin si Jesus. So, ngayong Father's Day, habang pinag-aaralan natin ang ating mga ama dito sa lupa, nais kong ituon ang atensyon at puso na pinakadakilang Ama sa langit. Ang ating Ama sa langit. Ngayon po ay pinag-aralan natin ang katotohanan tungkol sa puso ng Ama. Ang pag-ibig na naghihintay, nagbabantay at tumanggap. Next slide po. So, number 1 po mga kapatid, ang Ama na hindi sumusuko sa paghihintay sa mga naliligaw at nawawala. The Father who waits for the lost. Praise God, hallelujah. So, sabi nga po dyan sa Luke 15:20, ngunit samantalang siya ay malayo pa, nakita siya ng kanyang ama. So, yan, diba mga kapatid? So, napakagandang talata nito. Sa isang maikling pangungusap, makikita natin ang lalim ng pag-ibig ng Ama. So, napansin natin dito, hindi po sinabi dito na ang Ama, ang anak na nasa pintuan na. Hindi sinabi na nakita niya ito na nakalapit na. Hindi sinabi na nakita niya ito nang nakaluhod na humihingi ng tawad. So, ang sabi ng Biblia, samantalang siya ay malayo pa. So, ibig sabihin, mga kapatid, matagal o malayo pa lang, natanaw
kanyang ama. So bakit? Dahil malinaw na araw-araw siyang naghihintay sa kanyang anak. Araw-araw siyang tumitingin sa daan. Araw-araw siyang umaasa. Araw-araw siyang naghihintay ng pagbabalik ng kanyang anak. Hindi niya ito nakalimutan, mga kapatid. Hindi siya nagsawa at hindi rin siya po sumuko. So kahit po tayo bilang isang anak at lumayo, hindi po sinusukuan ng Diyos. Iwan man ang anak ang ama, ngunit hindi kailanman iniwan ng ama ang pagmamahal niya sa anak. So lumayo ang anak, mga kapatid, ngunit nanatiling nakatuon ang puso ng ama sa kanyang pagbabalik. Ganito rin po ang Diyos. Maaring tumigil tayong manalangin, magsimba, maaring tumigil po tayong maglingkod. So maaring lumamig ang ating pananampalataya. So, ngunit salamat po sa Panginoon dahil hindi po siya tumigil sa pagmamahal sa atin. So next slide po. So sabi nga po sa 2 Timothy chapter 2 verse 13, kung tayo man ay hindi tapat, siya ay nanatiling tapat. Praise God, hallelujah. So napakabuting balita ito, mga kapatid, sapagkat ang ating kaligtasan ay hindi nakasalalay sa perpekto nating katapatan. Ito po ay nakasalalay sa walang hanggang katapatan ng Diyos. Pero tayo ay maaaring magbago, mga kapatid. Ang damdamin natin ay maaaring magbago. Ang commitment natin ay maaaring umina. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Praise God, hallelujah. Hindi po siya madaling sumuko. Hindi rin siya mabilis magtapon ng tao. Hindi siya Diyos na nagsasabing, nagkamali ka ng sobra. Wala ka ng pag-asa. Pagkos, siya ay Diyos na nagsasabing, anak, umuwi ka na. So kung tayo lang ay may kababaang loob na lalapit sa Kanya at magpasakop muli, makikita natin ang puso ng Diyos sa buong kasulatan. Nung nagkasala, di ba, si Adan at si Eva, di ba po nagtago sila sa harden dahil sa kahiyaan po. Natakot silang humarap sa Diyos. Ngunit sino ang unang naghanap? Hindi si Adan. Ang Diyos po ang unang naghanap at tumawag sa kanila. At narinig natin ang kanyang tinig at sinabi niya, saan ka naroon? Hindi dahil hindi niya alam kung nasaan si Adan, kundi dahil hinahanap niya ang kanyang nawawalang anak. So paulit-ulit din pong nagre-rebelde si Israel. Paulit-ulit din pong sumasamba sa Diyos-Diyosan. Paulit-ulit din po na tumatalagad siya sa Diyos. Ngunit, paulit-ulit din po silang tinatawag ng Diyos pabalik. Hindi niya sila tuluyang binabayaan, mga kapatid. Tingnan natin po si Joda. Tumakbo siya papalayo sa tawag ng Diyos. Sumakay siya ng barko sa kabilang direksyon, mga kapatid, at sa kabila ng ayaw niyang sumunod. Ngunit hindi siya sinukuan ng Diyos, mga kapatid. Hinabol siya ng biyaya ng Diyos kahit nasa gitna na po siya ng dagat. So makikita natin ang parehong katotohanan sa bawat kwento. Nagbabago ang tao, ngunit hindi po nagbabago ang Diyos. Lumalayo ang tao, ngunit patuloy po ang paghahanap sa Diyos. So nawawala ang tao, ngunit hindi tumitigil ang Diyos sa pag-ibig po natin. Praise God, hallelujah. Marahil mayroon sa atin na pakiramdam ay malayo na sila sa Diyos. So maaring magtagal na tayong hindi nananalangin. Maaring matagal na hindi tayo nagbabasa ng Biblia. So maaring may mga decision na pinagsisihan natin ngayon. So, baka iniisip natin, baka galit na ang Diyos sa atin. So, baka ayaw na niya akong tanggapin. O baka huli na po ang lahat. So, ngunit
Mga kapatid, pakinggan natin ang mabuting balita ng Ebanghelyo. Maaring tumigil kang hanapin ang Diyos. Ngunit hindi tumitigil ang Diyos sa paghahanap sa iyo, mga kapatid. Habang ikaw ay lumalayo, nakatingin pa rin siya sa daan. Habang ikaw ay nagtatago, tinatawag ka pa rin niya. Habang ikaw ay nawawala, hinihintay ka pa rin niya. At tulad ng ama sa talinghaga, hindi siya naghihintay upang hatulan ka. So, naghihintay siya upang yakapin ka. Kaya kung nararamdaman mo na malayo ka sa Diyos ngayon, huwag mong hayaang hadlangan ka ng takot, hiya o takot, dahil ang parihong ama ay nakatanaw sa malayo para sa kanyang anak. Ay siya rin ama na naghihintay ngayon. At ang kanyang mensahe ay simple lang, mga kapatid. Anak, umuwi ka na. Next slide po, please. Number 2 po, mga kapatid. Siya ang ama na may habag sa mga nagsisisi. Sabi po dyan sa Luke 15:20, nahabag siya, tumakbo. So, kung ang unang punto ay nagpapakita ng Diyos na naghihintay, ang ikalawang puntong ito ay nagpapakita ng Diyos na ay kumikilos. So, hindi lamang siya na nakatanaw sa malayo, hindi lamang siya umaasa, hindi lamang siya naghihintay. Nang makita niya ang pagbabalik ng kanyang anak, may nangyari sa kanyang puso. Sabi sa Biblia, nahabag siya bago siya tumakbo. Bago siya yumakap at bago siya nagsalita, ang ama ay nahabag. So, ang unang tugon ng Diyos sa tunay ng pagsisisi ng habag, maraming tao ay maling larawan sa Diyos. Iniisip nila na kapag nagkasala sila, ang unang reaksyon ng Diyos ay galit. So, kapag sila ay bumagsak, iniisip nila gusto silang parusahan ng Diyos. Kapag sila ay lumayo, iniisip nila ayaw silang tanggapin ng Diyos. So, ngunit hindi yun ang pinapakita sa Luke 15. Nang makita ang ama ng kanyang anak, hindi siya nagalit. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nanumpa. Hindi siya sinabi na, nasaan ka noong kailangan kita? Naubos mo na ba ang mana mo? Aba, at may gana ka pang bumalik. Hindi ba ganito ang puso ng ama? Wala tayong mababasang ganun, mga kapatid, sa Biblia. Ang unang nakita natin ay nahabag po siya. Ito ang puso ng Diyos. Ang habag ay hindi simple awa lamang. Ito ay malalim na pagmamahal at kumikilos upang tulungan ang isang taong nasasaktan at nawawala. Ang habag ng Diyos ay mas malalim kaysa sa ating pagkakasala. Ito ay mas malaki kaysa sa ating pagkabigo. Ito ay mas makapangyarihan kaysa sa ating kahihiyan. So, at pagkatapos ng mahabag, ginawa ng Ama ang isang bagay na ikinagugulat nang narinig ni Jesus, tumakbo po siya sa kultura ng mga Hudyo. At ang matandang lalaki ay hindi po tumakbo dahil sa kanilang paniniwala na ang isang ama ay may dangal at respeto sa kanilang komunidad. Ang pagtakbo ay para sa mga bata, para sa mga alipin, hindi para sa isang marangal na ama. Ngunit sa kwentong ito, mga kapatid, upang makatakbo, kailangan niyang itaas ang kanyang balaban. Ngunit niyang ilantad ang kanyang mga binti. Sa kanilang kultura, ito ay nakakahiyang gawin. Ngunit, ginawa pa rin po niya. Bakit? Dahil mas mahalaga ang anak kaysa sa dignidad. So, mas mahalaga ang habag kaysa sa pride. Mas mahalaga ang pag-ibig kaysa sa reputasyon. Habag iniisip ng ama kung paano siya tatanggapin. Tumatakbo na ang ama papunta sa kanya habang naghahanda siya ng kanyang paliwanag. Tumatakbo na ang ama habang puno siya
kahiyaan, puno naman ng habag ang kanyang ama. So imagine natin mga kapatid, ang hitsura ng kalibugang anak ng araw na iyon, maaari siyang marumi, mabaho, payat, di ba, sugatan, walang pera, walang ipinagmamalaki. Maari siya, maaring walang maipagmamalaki. Yung amoy mga baboy, amoy kabiguan, amoy na pagkakamali at marahil habang naglalakad siya pauwi. Paulit-ulit po niyang nire-rehearse sa utak niya ang kanyang sasabihin. Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Gawin mo lamang akong alipin. So handa siyang makagawa para sa awa muli siyang tanggapin. Handa siyang tanggapin at pinakamababang desisyon, ngunit bago pa niya marating ang ama, naunahan na siya mga kapatid, bago pa siya makahingi ng tawad sa kanyang ama. So nakatanggap siya ng habag bago pa siya magsalita. So niyakap niya siya mga kapatid. Ito ang biyaya at grasya ng dakila po ng ating Ama. Ito ang biyaya, grasya at habag ng ating Panginoon, Diyos sa atin bilang kanyang anak. Praise God, hallelujah. Mga kapatid, ang talinghagang ito ay hindi lamang kwento. Ang isang mahabaging Ama, kundi isang malinaw na larawan ng Diyos na naghahayag kay Jesucristo. Ang Ama ay hindi lamang naghihintay sa langit habang ang sangkatauhan ay naliligaw po ng kasalanan. Dahil sa kanyang dakilang pag-ibig, ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Ayon sa John 3:16, si Jesus ang nagkatawang tao, iniwan ang kaluwalhatian ng langit at pumasok sa mundong puno ng mga kasalanan at sakit, dahil may utang tayo sa kanya, kundi dahil hindi natin kaya marating ang Diyos at sa sarili nating lakas. Tayo ay naligaw, tayo ay lumayo, ngunit ang Diyos ang lumapit. Kaya nga sinabi ni Jesus sa Luke 19:10, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang nawawala. So, kung ang Ama sa talinghaga ay tumatakbo upang salubungin ang kanyang anak, si Jesus naman ay bumaba mula sa langit upang salubungin ang kanyang sangkatauhang naliligaw. Ang kanyang pagdating sa Bethlehem, ang kanyang ministeryo sa mga makasalanan, at ang kanyang pagkamatay sa cross ay iisang malinaw na mensahe para sa atin na ang Diyos ay kanyang pagkamatay sa cross ay sa Diyos ay patuloy na lumalapit sa mga nawawala. Ang cross ay patunay na hindi lamang tayo hinihintay ng Diyos. Hindi lamang tinawag, kundi minahal hanggang sa sugdulang ibinigay niya ang kanyang anak para sa ating kaligtasan. Kaya sa panahong ito mga kapatid, alalahanin natin ang puso ng Ama na naghahayag kay Jesucristo. Isang Diyos na hindi lumalayo sa kasalanan, kundi lumalapit, naghahanap at hadyang yakapin ang bawat anak na bumalik sa Kanya. Praise God, hallelujah. Next slide po. Ito ang mensahe ng cross. Ito ang mensahe ng Ebanghelyo. Hindi tayo karapat-dapat. Hindi natin ito pinagtatrabahuhan. Hindi natin ito nakukuha dahil mabuti tayo. Natanggap natin ito, mabuti siya. Sabi nga sa Romans 5:8, Ngunit ipinapakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin noong tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. So hindi noong naging matuwid tayo, di ba mga kapatid? Hindi noong naging banal tayo. Hindi noong naging karapat-dapat tayo. Kundi noong tayo'y makasalanan pa. So sa mga ebanghelyo, paulit-ulit nating nakikita ang habang ng Diyos. Hinipo ni Jesus ang mga itungin
iniiwasan ng lahat. Tinanggap niya ang mga makasalanan at itinaboy ng lipunan. Pinatawad niya ang babaeng na huling nangangalunya. Pinagaling niya ang mga sugatan. Binigyan niya ng pag-asa ang mga wasak na buhay. Hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil mahabagin siya. Ang habag ng Diyos ay hindi nakabase sa kabutihan ng tao. Nakabase ito sa kabutihan ng Diyos. Amen. So, tingnan natin si Pedro, mga kapatid. 3 beses niyang tinanggi si Jesus, di ba? 3 beses niyang sinabi na, hindi ko siya kilala. So, kung tayo ang huhusga kay Pedro, baka sabihin natin, tapos ka na, Pedro. So, cancel ka na. Wala ka ng pag-asa at hindi ka nagagamitin ng Diyos. So, ngunit matapos mabuhay muli si Jesus, hinanap niya si Pedro. Hindi niya sinabi, Pedro, patunayan mo muna ang sarili mo. Ang sarili mo. Jesus did not to do that. Instead, the restored Peter. So muli niyang ginamit si Pedro. Iyan ang puso ng Ama na naghahayag kay Jesus. So marahil may ilan sa atin na dala-dala pa rin natin ang bigat ng mga nakaraan. So may mga kasalanan, yung mga lihim, may mga may mga pagkakamaling pinagsisisihan, may mga sugat na hindi pa gumagaling. So, ang puso ng Diyos ay hindi sabik na humatol. Ang puso ng Diyos ay sabik na magpanumbalik. Kaya kung ikaw ay nagsisisi ngayon, huwag kang matakot, lumapit muli. So, huwag mong isipin na kailangan mo na ayusin ang sarili mo bago kang tanggapin ng Diyos. So, maraming tao ang nagsasabi, babalik ako kay Lord kapag maayos na ang buhay ko. Hindi po requirements ang pagbabago. Tayo ay lumapit sa Kanya. Dahil ang pag-ibig at grasya po ng Diyos ang pagbabago sa atin. Kaya lumapit po tayo ngayon at magsisi ng maranasan muli natin ang parehong habag na tumatakbo upang salubungin ang kalibughang anak. So sapagkat ang Diyos na naghihintay sa mga lumalayo ay siya rin Diyos na tumatakbo patungo sa mga nagsisisi. Next slide po. So number 3 mga kapatid, siya ang Ama na nagpapanumbalik. Praise God. So hallelujah. Kapag po tayo mga kapatid ay nagkasala sa ating magulang, tayo po di ba ay naglalayas, nagpapasya na sarili natin mundo, may pasya tayo, di ba mga kapatid? Tapos bigla po tayong natauhan. So, nakakahiya o nakakatakot na di ba kung bumalik. So, syempre, ang expected natin ay parusa. Palo kay mama, palo dun sa kay papa, galit sila sa akin, gano'n, di ba? Marahil iniisip natin na tinatanggihan na tayo ng ating mga magulang. So, ngunit sa kwento mga kapatid, ang natanggap ng kalibuhang anak ay hindi parusa, kundi pagpapanumbalik at pagmamahal. Sa halip na ituring siyang utusan, ibinalik po siya bilang anak. At ano pang nangyari? Ang ama ay nag-utos ng maganda ng damit at ng singsing, sapatos at pagkain. Ang mga bagay na ito ay tanda ng dangal at pagpapatawad. Ang singsing ay tanda ng otoridad at muling pagkabalik sa kanyang pamilya. At po ang sapatos ay tanda na hindi siya alipin, kundi tunay na anak. Sa madaling salita, ipinapahayag ng Ama, hindi ikaw ang bagay na nagawa mo. Ikaw ay anak ko pa rin. So ito ang kagandahan ng Ebanghelyo. Ang Diyos ay hindi lamang nagpapatawad. Siya ay nagpapanumbalik din po mga kapatid. Hindi lamang niya ito iniligtas mula sa kasalanan. Ibinabalik niya tayo sa tamang relasyon. At pagpapalandan bilang kanyang mga anak. So hindi niya tinitingnan ang ating nakaraan bilang batayan ng ating halaga, kundi ang kanyang pag-ibig ang nagtatagda ng ating
pagbabago, ang ating bagong katayuan. So kaya nga pamamagitan ni Kristo, mga kapatid, hindi lamang tayo pinatawad na. Excuse me. So, makasalanan. Tayo ay naging mga anak ng Diyos. Tayo ay binigyan ng bagong pangalan, ng bagong identity, bagong pamilya at bagong kinabukasan. So, hindi sinabi ng Ama, pag-usapan muna natin ang lahat ng pagkakamali mo. Sa halip, sinabi niya sa mga alipin, magdiwang tayo. Dahil ang anak ko na nawawala ay natakbuhan ko na. So sapagkat sa langit, mga kapatid, ay may kagalakan sa bawat makasalanang bumalik sa Diyos. Praise God! Hallelujah! Thank you, Jesus! So dahil kay Kristo, tayo ay hindi lamang pinatawad. Tayo po ay inampon bilang mga anak ng Diyos. Tayo ay hindi lamang niligtas mula sa kasalanan, kundi pinalik sa relasyon sa Ama. Sa pamagitan ni Jesus, tayo ay tumanggap ng bagong pagkakilanlan. Tinawag, tinanggap, at kabilang na sa pamilya ng Diyos. Hallelujah, praise God. Ang talinghagang ito ay naging ganap sa krus, kung saan ipinakita ng Diyos ng kanyang layunin ay hindi lamang alisin ang makasalanan, kundi ibalik ang anak sa kanyang tahanan. So maaari ng iyong nakaraan ay may sinasabing tungkol sa iyo, ngunit hindi iyon ang buong pagkatao. Maaari may mga bagay kang pagsisisihan, mga desisyon gusto mong burahin, o mga sugat na dala-dala mo hanggang ngayon. Ngunit sa Diyos, hindi ka tinutukoy ng iyong nakaraan. Sa pamagitan ni Kristo, binibigyan ka ng Diyos ng bagong pagkakilanlan. Ikaw ay pinatawad, inampon, binalik at kabilang ka na sa kanyang pamilya. At ang mensahe niya sa iyo ngayon, ito, anak, ikaw ay akin. Next slide po. Ito po ang ko. Conclusion ko po, mga kapatid. Sa dulo ng kwento, makikita natin ang Ama na hindi tumitigil sa pagmamahal sa kanyang anak. Amen. Ito pa ay hindi lang kwento ng pagkakamali ng tao, kundi kwento na hindi matitinag ng pag-ibig ng Diyos. So, ang Ama na nakikita natin sa talinghagang ito ay nagtuturo sa Diyos na ganap na nahayag sa pamagitan ni Jesucristo. Kapag nakita natin ang Ama na naghihintay sa malayo, nakikita natin ang presensya ng Diyos. Hindi siya nagmamadali, hindi siya sumusuko, hindi siya napapagod sa paghihintay sa atin. Kapag nakita natin ang Ama na tumatakbo, nakita natin ang grasya at habag ng Diyos. So hindi siya nananatiling lumayo, hindi niya hinihintay na tayo muna ang lumapit, kundi siya mismo ang kumikilos papunta sa atin. Kahit tayo ay marumi, wasak at hindi karapat-dapat. So kapag nakita natin ang Ama na nagre-restore, nakita natin ang redemption ng Diyos. Hindi niya tayo binabalik bilang alipin, kundi binabalik niya tayo bilang tunay na anak. May dignidad, may identity at may bagong simula. So ngunit mga kapatid, ang pinakamatinding patunay ng pag-ibig ng Ama ay hindi lang nakikita sa pagtakbo. Ang pinakamalalim na revelation ng kanyang pag-ibig ay nakita sa cross ng Kalbaryo. Dahil sa cross, hindi lang basta tumakbo ang Diyos. Ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Ang Ama ay hindi naghihintay sa malayo. Ipinadala niya si Jesus, at si Jesus ay hindi lamang basta dumating. Siya ay nagbayad ng ipinadala niya si Jesus. At si Jesus ay At si Jesus ay hindi lang basta dumating, siya ay nagbayad ng buong kabayaran ng ating makasalanan. Habang tayo ay malayo pa, si Kristo
para sa atin. Amen. Habang tayo ay nawawala, siya ay naghahanap sa atin. Habang tayo ay hindi karapat-dapat, siya ay nag-ari ng kanyang buhay para sa atin. So at ngayon dahil ginawa ni Jesus, bagkus pa rin, bukas pa rin ang pinto ng ating Ama. Hindi sarado ang kanyang tahanan, mga kapatid, at tayo ay patuloy na tinatawag na bumalik at umuwi sa Kanya. At ang lugar na ito ay hindi para sa mga perpekto, mga kapatid, dahil ito ay para sa mga nagsisisi, para sa mga naligaw, para sa mga matagal na lumalaban pero ngayon ay gustong bumalik. Kung nararamdaman mo sa puso mo na parang ikaw ang anak sa pinto, huwag mong patagalin ang pagbabalik. Hindi natin kailangan ayusin muna ang lahat bago lumapit sa Diyos. So kailangan lang nating lumapit. At siya na ang bahalang mag-restore sa atin. At siya na ang bahalang mag-ayos. Siya na ang bahalang magbalik ng ating identidad bilang kanyang anak. So kaya habang tayo po ay tatayo, mga kapatid, mag-alay ng papuri sa kanya. Kung gusto mong bumalik ang Ama, kung gusto mong magpahayag ng pagsisisi, o kung gusto mong muling ialay ang buhay mo sa kanya, ito ang oras mo na, mga kapatid. Dahil ang Ama ay hindi naghihintay para husgahan ka, kundi para yakapin tayo. Praise God, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Awitin po natin yung ikaw lamang. Sige mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Patuloy na tayo ng ating Panginoon. Let's open our hearts. Hallelujah, hallelujah.
Yes, Lord. Oh, hallelujah, hallelujah. Ikaw lamang, Panginoon, ang nagtiwala sa amin. O Diyos, kita ibiguin, magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang, palawa mo itaas ang iyong mga kamay. Hallelujah, hallelujah. Patuloy na nag-uusap ang ating Panginoon. Sige po. Hallelujah, hallelujah. Maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita ibiguin, magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita ibiguin, magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Hallelujah! Ikaw lamang! Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita ibiguin, magtatapat sa'yo. Sige mga kapatid! Hallelujah! Patuloy kang lumapit sa Panginoon. Ikaw lamang. Ikaw lamang. Hallelujah, hallelujah. Yes, God. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. 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 Yes, God. Kay buti mo. Ikaw lamang. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita ibiguin, magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Kailanman. Hallelujah. Sige mga kapatid. Hallelujah. Patuloy natin buksan ang ating mga puso. Hallelujah. Hallelujah. Yes, God. Ibibigay ang buhay mo't lakas sa kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas. Ang banal kailan ingatan niya, kung wala ng pagkakataon. Hallelujah. At kung ang araw mo, yes, God, lumipas na. Hallelujah. Ako pa kaya siya ay maglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Hindi ngayon. Kailan pa
ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa? Hallelujah, palagpagan natin ang Panginoon. Hallelujah, sige mga kapatid. Yung magandang palakpak sa Diyos. Come on, ibigay natin yung magandang palakpak para sa Panginoon. Hallelujah! Yes! Hallelujah! We worship your name. Hallelujah! We glorify your name, O Lord. Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Napaganda ng Isaiah ng Panginoon. Amen. The Father's heart. Amen. Na kung saan ang Panginoon hanggang ngayon hinihintay ang ating muling pagbabalik. Praise God. Hallelujah. Hinihintay ng Panginoon ang pagbabalik mo sa Kanya. Kaya sabi ng ganda, kailan pa? Kailan pa natin ibibigay ang buhay natin? Hallelujah sa Panginoon. Kaya napakaganda ng mensahe ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Magdesisyon na tayo, amen, sapagkat hindi pa huli ang lahat. Huwag tayong papayag na pahuli ang lahat, mga kapatid, ay doon tayo magsisi na hindi natin nabigyan ng kaluguran ng Diyos, hindi natin napagingkuran ng Diyos. Ito yung araw, mga kapatid, na sabi ng Bible, kung kailan mo narinig ang salita ng Panginoon, magdesisyon ka, sapagkat ngayon ang araw ng kaligtasan. Hallelujah! Praise God. Hallelujah. Inaantay tayo ng Diyos. Kaya mga kapatid, magpatuloy tayo na maglingkod sa Kanya. Praise God. Hallelujah. Bigyan natin ng magandang palakpak ng Diyos. Hallelujah. Yes. Worship the Lord. Hallelujah. Come on. Let's worship the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Sabi ng Bible, kapatid, lahat tayo ay naligaw. Pero salamat sa Panginoon, lahat tayo ay hinanap. Lahat tayo ay nasumpungan. Amen. Praise God. Alam natin na sabi nga yung isang barya, hindi niya alam na siya ay naliligaw. Kapag ang isang barya, isang coin ay nahulog, hindi niya alam na siya ay naliligaw. Amen? Ganon din ang isang tupa. Kapag siya ay nawalay, hindi niya alam na siya kung paano bumalik. Amen? Hanggat hindi niya nararanasan yung mga circumstances ng buhay, doon niya lang maiisip na doon sa tahanan ng aking Ama, which is dito sa church. Hallelujah! Kailangan kong maglingkod sa Panginoon. Kailangan kong tumawa, kailangan kong manalangin, kailangan kong makausap ang aking Ama. Amen? Walang ibang Ama kundi ang Panginoong Jesus. Amen? Kaya mga kapatid, magpatuloy tayo hanggat hindi pa uli ang lahat. Praise God, pagtiisan natin lahat ng mga kahirapan alang-alang kay Kristo Jesus. Palakpakan natin. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Yung mensahe kanina hindi lamang sa mga ama, kundi pati sa mga anak. Yung mga anak na nawalay, ito po yung mga naligaw. Niwaldas ang kanilang mga mana, ang kanilang mga kayamanan. Pero alam niyo mga kapatid, ang puso ng isang ama, umaga't gabi nag-aantay ng muli nating pagbabalik, ng muli nating paglapit sa ating Panginoon. Amen?
Hallelujah, inaantay tayo ng ating Ama. Inaantay tayo ng Diyos na bumalik tayo, mga kapatid. Amen. Yung prodigal son, ang sabi nga mga kapatid ng mga istorya, nung naranasan niya na wala na siyang makain, wala na ang lahat ng kanyang minana, nilustay niya na lahat. Nasabi nga doon, pati ng pagkain ng baboy ng iba, gusto niya nang kainin. Pero naalala niya, doon sa tahanan, sa bahay ng kanyang ama, umaapaw, sumusobra yung mga pagkain, pati ng mga alipin, busog na busog. Pero sabi niya, ako'y dito mamamatay sa gutom. Ang sabi niya, at siya'y nakapag-isip-isip. Amen? Siya mismo ang nakapag-unawa. Naunawaan niya na kung hindi siya babalik sa kanyang ama, which is sa Panginoon, mamamatay siya. Amen? Sabi niya, nakapag-isip-isip siya na doon sa tahanan ng kanyang ama ay siya ay babalik. Sabi ng Bible, malayo pa yung binasa Sister Mary, malayo pa, natanaw na siya. Yung unang nakakita, hindi yung mga guard, yung mga security, hindi. Yung kanyang ama. Amen? Kaya mga kapatid, mahalaga ang ating pagbabalik sa Diyos. Mahalaga po yan sa Panginoon. Hallelujah! Kaya habang may panahon pa mga kapatid, ibigay na natin ang buhay natin sa Panginoon. Huwag na nating sayangin ang bawat pagkakataon na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Amen? Praise God! Huwag natin sayangin dahil ang buhay natin sa mundo ay isa lang. Amen? Isa lang ang buhay natin. Huwag natin sasayangin ito. Sabi nga kapatid, yung kanyang anak na nawalay, hindi siya tinext, hindi siya chinat, hindi siya tinawagan, na anak, bumalik ka na. Ano sabi ng Bible? Nakapag-isip-isip. Nawa, sa bawat isa sa atin, sa bawat tahanan ng bawat isa, ang Diyos ang mag-usap sa atin. Na doon natin maunawaan, na doon natin mapag-isip-isip, na ibigay natin ang buhay natin sa Panginoon. Natanggapin ko si Kristo sa bautismo. Amen. Dahil ito po ang pamamaraan para tayo magkaroon ng kaligtasan. Amen? Except a man be born again, be born of Spirit, water and Spirit, he cannot see or he cannot enter into the kingdom of God. We need a baptism of water and Holy Spirit. Hallelujah! New birth experience. Amen? Kailangan po natin maganap sa buhay. Palakpakan natin. Hallelujah! Yes! Thank you, Jesus. Hallelujah! Tayo po manalangin, mga kapatid. Thank you, Sister Mary Ann, sa napagandang mensahe. Mapagpalang Diyos, maraming salamat po, Ama, sa mensahe mo na binigay mo sa amin, sa napapanahong mga salita na binigay mo sa amin, O Diyos, na kailangan namin magbalik loob sa iyo. Kailangan namin lumapit, maglingkod sa iyo. Habang may panahon pa, habang may oras pa, dakilang Diyos, patuloy kang mangungusap sa bawat isa amin. Mangusap ka diyan sa mga panaginip, mangusap ka sa aming mga puso, sa iyong mga salita. Hallelujah! Ikaw ang patuloy na maghari sa aming mga buhay. Lord, patuloy mong pangunahan ang gawain mo sa lugar nito. Patuloy kang magligtas naman aming kaluluwa. Magligtas ka ng mga nanay, mga tatay, mga kabataan, O Diyos. Lahat, O God, hallelujah, iligtas mo, Panginoon. Thank you, Lord God, sa tawagin namin, Pastor Miriam. Patuloy mo siyang pagpalain. Gamitin pa, O Diyos, ang kanyang ministry, ang kanyang buong pamilya, O Lord, ang kanyang mga anak, O Diyos. At Lord God, dalangin ko, Diyos, na patuloy mong pagpalain ng mga anak mong narito, ang bawat pamilyang narito. Lord God, hallelujah, pronounce blessing, hallelujah, breakthrough, hallelujah, promotion, Lord God, kalusugan, protection, Panginoon, igawan mo sa mga anak. God, cover us with your precious blood, Lord. Sa buong linggo na naman aming pakikipagpaka, nawa ang iyong mga salita ay patuloy na lalago sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon. And Lord God, pagpalain mo rin ang aming kaloob, aming love offering para sa aming mga aral o Diyos. Lord, ibalik mo siksik, liglig at umaapaw sa lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray.
Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. God bless po mga kapatid. Hallelujah. God bless po.